So, good morning sa ating lahat, guys. Ikaw ba ay nasa Croatia na? O nasa Pilipinas ka? Nagpaplano kang mag-drive dito sa Croatia. So, guys, ang video ito ay para sa iyo. So, ito yung process sa akin kung paano ako nakakuha ng lisensya dito sa driver's license dito sa Croatia. So, ang process dito, guys, no, nagbabaris o nagdidepende sa police station na sa inyong lugar. So, dito sa amin, ganito ang process, no? So, ang una, guys, kailangan yung meron kayong valid na driver's license sa Pilipinas. Yun ang una. And then, ang ginawa ko, pinakita ko sa police. So, ngayon, ang police ay naghanap ng translation. Ngayon, hanap kami ng attorney na magta-translate ng inyong Philippine license na ita-translate siya sa Croatian language. Kasi ang iba dito, ng police, hindi naman nila alam ang mga codes. So, kailangan i-translate para alam nila kung anong nababagay sa yung code din dito sa Croatia. And then, nang ipinakita ko na yung lisensya ko, plus yung translation, hinanapan ako ngayon ng LTO certificate. So, sadly, wala akong dala galing sa Pilipinas na LTO certificate. So, may nakapagsabi sa akin, may nakapag-advise na dun sa portal, sa LTO portal, meron dun certificate. May naghanap-hanap ako dun, meron ako nakita dun na tinatawag na no apprehension certificate. So, kumuha ko nun at nagbayad din ako via GCash. And then, mga 160 siguro pesos yun ang bayad. And then, pinaprint ko, isinabay ko na siya dun sa certificate, sa mga papel ko, lahat. And pumunta ko sa police again, para ipa-check. And then, okay naman. So, nagbigay na sa akin ang police ng referral papunta sa aking personal physician. And then, pumunta ako sa physician, nagbigay na siya ng referral papunta sa ospital na magme-medical sa akin. Ang medical pala, guys, ay dito ay napakarami sa Pilipinas. Eyesight lang and sa mata lang, tapos sa ihi, yung sa drugs yata yan, ganyan. Dito, dugo, ihi, ECG, eyesight, hearing test, tapos yung parang yung magsasagot-sagot ka, yung ko anong tawag doon, parang sa neuro ba, parang ganun, basta ganun, magsasagot-sagot ka doon, sasagutan mo, parang din yung yung mag-abroad ka, parang neuro exam, ganyan. And then, pagkatapos doon, may konting interview, kung kamusta ka mag-drive, naka-accident ka na ba, ganyan. So, sa maikling salita, nakapasa tayo. And then, dinala ko na sa police station kasama yung aking result. And on that day, nakuha ko na ang aking license, pero hindi pa yung card. Bibigyan ka muna ng temporary. Pero pwede mo na siyang gamitin, pwede ka na makapag-drive dito sa Croatia. So, after 1 month, ito na, nakuha na natin ang ating license. So, napakasaya, guys, no? Kasi talagang hirap dito pag wala. Ayan. So, ang pala dito, guys, ganito. Ang restriction. Ngayon, kung ang lisensya mo sa Pilipinas ay 1, 2, 3 or hanggang 8 pa, pag ikaw ay hindi naman magdadrive ng truck or bus or ano pa mang malalaking sasakyan, sabihin mo na lang sa doktor na hindi ka magdadrive ng ganong sasakyan. Ang sabihin mo na lang ay kotse. Kasi kung kotse lang naman talaga ang i-drive mo, ay mas maganda yun, advantage yun, kasi ang validity nun ay hahabulin yung 10 years. Kasi yun sa akin, ang validity nito ay 5 years lang. Kasi kasama yung mga dump truck, ganyan, bus, kasama. Dito pala, pag ganun, 5 years lang ay binibigay na validity ng license. May 3 taon na yata ako sa Pilipinas nung kinuha ko yun. 2 na lang dito ang natitira
sa 5 taon. So, sa 2027, kailangan ko na siyang i-renew. Medyo hassle pa yun kasi mag-renew ka pa. Samantalang kung i-declare ko pala ay mga light vehicles lang, so 10 years sana pa ako so 3 years, mga 7 years pa sana to ang validity ng aking license dito. So, ganyan guys, no? Pag light vehicles lang, 10 years yung validity. Masusunod yung kung ilan validity ng lisensya mo ganun sa Pilipinas, ganun din dito. Pero kung heavy ang ano mo, mga i-drive mo, like truck, bus, bibigyan ka lang nila ng 5 years. Hindi masusunod yung validity mo ng lisensya mo ganun sa Pilipinas. So, ang mga ginastos, ang gastos, no, more or less na sa 140. Yung nagastos ko sa, baka nga mag 150 pa. Pero, basta, nasa more or less, mag-ready na kayo ng 150 para meron kayong siguro 150 euros. Dapat meron na kayong naka-ready. No. Napakabilis ng process guys, napakabilis. Ang bilis lang. So, hindi kayo problema basta kompleto lang kayo sa documents. Makakapag-drive agad kayo. So, ayan guys, sana nakatulong sa inyo ang video ito. At sana i-subscribe nyo rin yung channel ko para naman maging updated kayo sa mga ano pa mga kaganapan dito sa Croatia at about sa mga laws, mga importanteng pagbabago dito sa Croatia, at least may share ko sa inyo. So ayun guys, salamat sa panonood. Hanggang dyan na lang. Keep safe tayong lahat. Bye-bye!